Medyo antok na. Pero dito na tayo sa Isaiah chapter 5. Katulad nga nung kanina sa ating binasa, Isaiah chapter 5 verse 11 to 20. Yun, ito na lang yung tawag doon. Hindi ko na lang masyado pang papakahabaan yung aking pagbabasa. Yun, umpisa na natin. Verse 11 hanggang 20, ulit yung ating babasahin. Kawawa ang maagang bumabangon, nagmamadali upang makipag-inuman. Inaabot sila ng ating gabi hanggang sa malasing. Tugtog ng lira sa aliw ng alpa, tunog ng tamburin at himig ng flauta. Saganang alak sa pistahan nila, ngunit ang ginawa ni Yahweh ay hindi nila inunawa. Kaya ang bayan ko ay dadalhing bihag ng hindi nila namamalayan. Nalalaman, mamamatay sa gutom ang kanilang mga pinuno. At sa matinding uhaw, ang maraming tao ang daigdig ng mga patay ay magugutom. Ibubukan nito ibubukan nito ng maluwag ang kanyang bibig. Lulunukin nito ang mga maharlika ng Jerusalem, pati na ang karaniwang tao na nagkakaingay-ingay verse 15. Verse 15 na tayo. Medyo na tawag doon. Medyo naduling lang ako kaya ako yung medyo napahinto. Verse 15. Ang lahat ng tao ay mapapahiya at ang mayayabang ay pawang ibababa. Ngunit si Yahweh na makapangyarihan sa lahat, pupurihin siya sa hatol niyang matapat at sa pagpapakita ng katwiran, makikilalang ang Diyos ay banal. Sa gayon, sa tabi ng mga patroller at pagpapakita ng katwirang makikilala ang Diyos ay banal. Sa gayon, sa tabi ng mga guho ay manginginain ang mga tupa at maputing kambing. Verse 17, sa gayon, sa tabi ng mga gumuho ay manginginain ang mga tupa at mumunting kambing. Kawawa kayong makasalanan, walang ginagawa, kundi humabi ng kasinungalingan, hindi kayo makakawala sa inyong kasamaan. Sinasabi sa inyo, pagmadaliin natin ang Diyos upang ating makita ang kanyang pagkilos, maganap na sana ang mga plano ng Diyos ng Israel. Kawawa kayong makasalanan, walang ginagawa, kundi humabi ng kasinungalingan, hindi kayo makakawala sa inyong kasamaan. Sinasabi ninyong pagmadaliin natin ang Diyos upang ating makita ang kanyang mga paghilos, maganap na sana ang mga paghatol ng banal na Diyos ng Israel. Nang ito ay
malaman natin. Sinasabi ninyong pagmad pagmadaliin natin ang Diyos upang ating makita ang kanyang pagkilos. Maganap na sana ang mga plano ng Diyos ng Israel. Sino yung isa? Last verse 20. Kawawa kayong mga baliktad ang isip, ang mabuting gawa ay minamasama at ang minamabuti naman ay yun namang masama. Ang liwanag ginagawang kadiliman at ang dilimay ginagawang kadiliman. Ganun yung baliktad. Ganun pala yun. Okay. Makikita doon sa verse 20. Baliktad na ang kaisipan. Baliktad ang kaisipan. Ang mabuti ay minamasama at ang masama ay minamabuti. Sana po ay hindi po tayo ganun. Yung mga bagay na alam naman natin, pakiramdam naman natin sa ating buhay na kabubuti natin yung mga bagay na sinasabi sa ating ng ating pastor or ng ating pastora or ng mga tao na nakapaligid sa atin na mga nagpapahalaga sa atin, pakinggan natin sila. Sapagkat darating po ang time na mabibigyan po kayo ng pagkakataon na makapagsalita po sa unahan. At yun po, sana po ay naunawaan niyo po yung gusto ko pong sabihin. Yung mga bagay na ating natatanggap sa ibang tao, huwag natin pag-isipan ng masama or bigyan ng masamang kahulugan. Halimbawa, bigyan ko ng kape sa inyo, mga ganung bagay ba na ay huwag nating masamain. Hindi isipin natin mabubuti natin yung mga bagay na ginagawa nila para sa atin. At sana po ay naunawaan niyo po yung aking explanation, ganun. Di man po ganun ka yung aking pagpapaliwanag, pero sana po ay naunawaan niyo po. Verse yun, mapapahiya ang mayayabang, pawang ibababa. At yun, muli iwasan natin ang maging mayabang, kundi tayo ay maging baba sa lahat ng oras. Lamang at sana po ay naunawaan niyo po yung gusto kong sabihin. Medyo magulo na rin po yung aking sinasabi dahil siguro sa antok na rin. At sana po ay naunawaan niyo po ito. Kung gusto ko pong iparating, tayo po ay maging mabuti sa ating kapwa. At yung mga bagay naman na ginagawa nila sa atin na pakiramdaman naman natin ay mabuti, ay huwag po natin masamain. Lamang po at marami pong salamat. Kasi meron po mga ganung tao, yung ginagawa mo ng mabuti, katapos-tapusan, minamasama ka pa po. Kaya ko po sinasabi na huwag nating pag-isipan ng masama yung mga taong gumagawa ng mabuti sa atin. Lamang po at marami pong salamat muli. Nakits po tayo sa ating night devotion. Bukas po ng gabi. God bless po. Bye-bye.